Nalaman ko na mas pinaganda daw ang marketing plan ng Hisopus Global. Ikaw ba yung gumawa nun? Hindi ko siya pwedeng akuin lang, Miss Joyce, eh. Kasi sabi ko nga po before, though nasa mind ko na, kasi ako po naniniwala din ako that money is just a reward for every problem solved. Yes. And noong nag-create or nag-conceptualize kami ng team, tinanong ko muna yung sarili ko, what are the problems na kinakaharap ng industriyang ito? Especially not just the people inside the industry, but also the people outside of the industry. And isa talaga sa common na maririnig natin, Miss Joyce, yung mga tao na outside of the industry, kapag sumali ka dyan, kikita lang yung nasa taas. Yes. Hindi kaya yaman dyan. O kaya naman, ay wala, pyramiding yan, scam yan. Yung mga nandun naman sa loob ng mga tao sa industry, walang, parang kapag meron kang gustong ipa-assist sa kanila, minsan, itinatawag po natin crossline. Opo. Ayaw nilang i-assist because wala naman silang benefit doon. So, ito yung mga questions na naglaro sa akin, Ms. Joyce, na bago mag-conceptualize kami. Parang ang ginawa mo, yung mga naririnig mo na mga negative about the industry, yun yung ginawan mo ng paraan. Totoo po yun. That's why in-improve mo yung marketing plan ng Hisopus. Yes po. Kasi talagang gusto natin maging kakaiba na company. And who knows, baka tayo yung isa sa maging, kumbaga, standard of the networking industry na maging mabago ba yung mindset ng mga tao dito sa Pilipinas. Kasi outside of the Philippines, napakaganda naman ng industry na ito. Yes. Actually, they look up dito sa industriyang ito. Andiyan ako galing. Yes po. Diba, Miss Joyce? Parang masakit lang din. Kasi ako po, noong 14 years old ako, ang hirap po kaya magsabi sa mga kaklase ko, sa mga kakilala ko, networker ako eh. Kasi baka sabihin sa akin, scammer ako. Actually, sa ibang bansa, it's a profession talaga. Totoo po. Talagang parang high regard yung tingin nila dito. Para siyang nasa inline ng mga doctors, ganyan, lawyers. Ito lang talaga sa Pilipinas. Ang daming matalinong Pilipino. Kaya naging scammer na. Oo, kasi nasira yung industry because din sa sobrang galing ng mga Pinoy. Totoo po yan. Matatalino talaga. But the system na meron ng networking company, yung mga legit talagang maganda ang networking. Opo, yes. Kasi naranasan ko diyang kumita nung dati 200,000, gano'n. Wow. Pero nasa sa'yo yun kung paano mo tatrabahuin. Kung gaano ka kasipag din, di ba? Kasi even the well-known people na mga billionaires na like Donald Trump, Robert Kiyosaki, Bill Gates, they are suggesting networking companies. Kung if they ever go back to being zero, saan daw sila pupunta? Networking industry. Kasi nandito yung maliit na puhunan, pero yung balik is talagang malaki. And we sa networking, pinapromise na makukuha mo yung pangarap mo, which is true naman. True naman talaga. Kung tatrabahuhin mo. Kung tatrabahuhin, yes. And also sa iba namang industry, ganun din, tatrabaho ka rin naman. Yes. So, kailangan mo lang talagang pumili. Totoo no? po. Totoo. And yun nga, nangyari na parang gumawa sa sobrang talino ng mga Pinoy, gumawa ng mga kanya-kanyang sistema. And mali yung approach, like yung ibang networking company, or yung mga members, parang para lang ma-invite yung kaibigan is kikidnapin. Totoo. So, mali yung approach, diba? So, sasabihin ng hiring kami dito, kunyari HR yung kausap, yun pala pagdating doon, seminar. Diba? So, there is a proper way to invite people. Well-known talaga tayo dyan sa industry ito. Yes. Yun yung mga kailangan i-improve ng isang networking company. Paano yung tamang approach sa pag-invite and ano yung kagandahan ng system. Yes.